Dumating na ang pagkalipol. Kumalat na ang zombie virus. Mga mamamayan, lumikas. Sa safe zone kaagad. Mga mamamayan, lumikas. Sa safe zone kaagad. Hindi ako takot. Kung hindi ko sila maririnig, hindi ako takot. Kuya, nakabalik na ako. Hindi ako nakita ng mga zombie. Kuya Mingche, nakabalik na ako. Yung mga supplies? Ay, oo nga, nandito lahat. Mga siksik na biskwit na lasang tsokolate at ang paborito mong kape. Sa mga ito, makakarating na tayo sa rescue base. Salamat sa hirap mo. Nandito na ang mga supplies. Ipamahagi mo na. Kuya. Kuya. Instant noodles. Bakit lasang cilantro? Nakaligtas tayo. Salamat, Salamat, Kuya Mingche. Mingche. Nasaan yung lipstick? Bakit wala? Bakit wala yung lipstick na gusto ko? Sa panahong ganito, ang naisalba ko lang ay mga pagkain. Yung mga cosmetics, talagang, Walang kwenta ka. Kuya, buksan mo ang pinto. Ako ito, si Gantian. Huwag mong buksan. Sino ba ang nakakaalam kung nakagat siya ng zombie? Kung papapasukin natin siya ay papatayin tayong lahat. Oo nga. Huwag mong buksan. Ang tagal niya sa labas. Sino ang nakakaalam kung nakagat na siya ng zombie? Ayaw kong mamatay. Nakagat ka ba? Hindi, tingnan mo. Hindi ako nakagat. Buksan mo ang pinto, bilis. Gantian. Hindi mo naman talaga iniisip na si Mingche ay magkakagusto sa'yo, di ba? Ang tanga-tanga. Ginamit ka lang niya para makahanap ng mga supply. Ano? Pasensya na, Gantian. Kailangan kong panagutan ang lahat sa classroom na ito. Gaga. Gusto kumain ng mga zombie na mga tulad mo. Mga bulag sa pag-ibig. Si. Eh di tayong lahat ay mamatay na lang. Hoy, mga kapwa zombie! May sariwang pagkain dito. All you can eat. Nababaliw na siya. Tumahimik ka, Gantian! Maaakit mo ang lahat ng zombie! Kung hindi mo ako mahal, ibalik mo ang puso ko. Ipinagpalit mo ang kabataan ko sa pag-ibig. Ano na lang ang natira sa akin? Gaga, tumahimik ka. Nasasaktan ako para sa'yo. Para saan pa? Ngayon talagang bubunutin na ang puso ko. Tulong! Mga zombie! Dumarating na ang mga zombie! Magtago kayong lahat! Sa totoo lang, natatakot talaga ako. Ayaw kong mamatay. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang aking tagapagligtas, paano ka napakagaling? Lahat ng zombie na ito, para mo lang ginayat ng parang mantikilya. Ikaw. Zombie. Ay! Hindi siya narito para iligtas ako. Gusto niya akong kainin. Layas, masasamang espiritu. Amitabha Buddha. Umalis kayo, masasamang espiritu. Amen. Tapos na ako. Tapos na ako.
Walang kwenta. Lahat ay walang kwenta. Oh, may baril pa pala ako. Ya. Ay, oo. Ah! Ay, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ay! Ano? Dinampot lang siya ng zombie. Pinili niyang pumunta sa kamatayan. Hindi natin kasalanan. Ah, Ay, Sa wakas, nahanap kita. Ay, wag mo akong kainin. Wag mo akong kainin. Wag mo akong kainin. Wag mo akong kainin. Nasaan ako? Yung zombie na yun, hindi ako kinain? Ikaw, ginoong zombie. Hindi tama to. Di ba? Ni hindi nga tayo nagkakilala. Sabi nila, dapat may pagitan ng lalaki at babae. Lalo na ang tao at zombie. Ganito ka. Aray! Hindi mo ba ako lilinisin muna bago kainin, no? Kayong mga zombie, ang sosyal ninyong mga zombie. Duwag na nga ako, tapos pinahihirapan mo pa ako ng ganito. Mas mabuti pang tapusin mo na lang agad. Eto, kainin mo na ako. Tulad ng sabi nila. Kung hindi mo sila matatalo, sumama ka na lang sa kanila. Diretso na, wag nang magpaligoy-ligoy. Ginoong zombie, mukhang ang hari ka ng mga zombie. Matalino ka. Naiintindihan mo pa ang sinasabi ng tao. Ay, pakiusap, kagatin mo rin ako. Ako, gawin mo rin akong zombie. Magiging tauhan kita. Oy, sandali lang. Takot din ako sa sakit. Pwede bang konting kagat lang? Wow, aminin ko. Ang pangangatawan nitong hari ng zombie ay maganda naman pala. Konti ng konting kagat. Ay! Teka. Dapat horror movie ito. Paano naging midnight special? Assault ba ito o tikim lang ng appetizer? pinakain talaga siya ng amo at pinagaling ang sugat niya Hindi man lang ako nilapan ng amo. Nung huli, nung naputol braso ko, ng isang tao. Hindi man lang ako tiningnan ng amo. at naglakas loob pang lumaban yung taong iyon, napakawalang utang na loob. Ay! Bitawan mo ako! Talagang kakainin niya ako. Naku, oras na ng pagkain. Hoy! Pasensya na. Hindi ko dapat pinagbigyan ng kalibugan ko. Huwag mo muna akong kainin, okay? Gutom. Ay! Pero, gutom ako. Gutom! Pero hindi mo pa rin ako pwedeng kainin. Hindi masarap ang laman ko. Ang laman ko ay maasim, mapait, bulok, at mabaho. Magtatae ka.
Hoy, paano kung ako na lang ang magluto para sa iyo? Huwag mo lang muna akong kainin. Huwag kang mag-alala, magaling akong magluto. Siguradong sobrang sarap ng kakainin mo. Na hindi mo na ako gugustuhin kainin. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong kainin? Wow! Ang stockpile mo ay napaka-well-stocked. Sopas na may manok. Spicy beef noodles. Oh! Sichuan pepper beef noodles. Hoy! Ikaw na zombie na mapag-aksaya! Alam mo ba na ang isang tasa ng instant noodles ay mas mahalaga pa kaysa ginto ngayon? Lahat ng ito ay mga bagay na ipinangahas ko ang buhay ko at hindi ko pa rin nakuha. Ay, ang nakukuha ko lang ay yung mga tirang cilantro flavored. At basta-basta mo lang itinapon? Oy, Senior Mingche, gutom na ako. Hey, sinabi ko sa iyong magtipid sa pagkain. Pero tignan mo, ang bilis mong naubos. Paano na tayo makakarating sa safe base? Ilang araw na kaming hindi kumakain. Hindi na namin kaya. Oo. Gutom na ako. Sobrang gutom. Naalala ko noon, magaling naman talaga. Magluto si Gantian. Sayang lang. Kung hindi ninyo itinaboy si Gantia noon, baka nandito pa siya. Tumahimik ka. Sinasabi mo bang kaming lahat dito ay hindi mabubuhay kung wala siya? Yung tangang iyon malamang kinain na ng mga zombie hanggang buto ngayon. Aray! Gusto ko ng sariwang lutong pagkain. Apocalypse na ito, isang zombie na mas sosyal pa kaysa sa tao. At saka, kahit bago mag-apocalypse, wala namang sariwang luto na pagkain ha. Lahat tayo kumakain ng pre-made meals at mga shared combos. Hindi ka kumakain ng pre-made na tao. Gusto mo ng sariwa. Ang arte-arte mo naman. Wala nga tayong sangkap. Kahit na ang pinakamagaling na chef, hindi makakapagluto kung walang sangkap. Gets mo ba? Oy, anong ginagawa mo? Mamalengke. Mamalengke. Ka? Ha? Imposible. Sa labas, puno ng mga zombie. Hindi sila kasing arte mo. Kapag nakita nila ako, kakainin lang nila ako. Gugutay-gutayin nila ako. Hindi ako lalabas. Kung hindi ka lalabas, ako ang kakain sa'yo. Aray! Oy! 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 Imposible! Ako! Mamamatay ako! Papatayin mo ako! Ang dugo mo ang magtatakip sa amoy. Nagiging zombie ang mga baka at kabayo. Baka at kabayo pa rin sila. Libreng gamit?
Nanganganib ang buhay ko noon, nakakuha ng konting pagkain, ibinigay ko lahat sa mga senior ko, wala akong kinain kahit isang subo, gutom na ako. Eto, kain ka rin. Basura. Anong problema sa junk food? Ito ang perpektong pagkain ng bata. Kumain ng junk food, magsalita ng basura, masdan ang buhay na basura. Ito ay isang puro artipisyal, hindi natural, kasiyahan. Ito. Kuya Zombie, ang bait mo pala. Ang pangalan ko ay... Ay, anong pangalan mo? Ibig kong sabihin, anong pangalan mo? Hindi ko na maalala. Normal lang yan. Sa totoo lang, naging zombie ka na. Anong pangalan mo? Sa'yo ako nagsasalita. Pipi ka ba? Lin. Yulin ang pangalan mo? Ang ganda pala ng pangalan mo. May butter rice cake dyan. Kukunin ko. Kuya Yulin, tulungan mo ako. Ako to. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para maghanap ng mga supply. Plano kong dalhin ang lahat sa safe zone. Nakita kitang hinila ng isang zombie. Paano ka hindi kinain? At hindi ka rin naging zombie? Gusto mong malaman kung bakit? Halika rito, halika. Kasi, itinulak ka ng mga kaklase mo rito para maghanap ng supply, di ba? Noon, ikinulong mo ako sa labas. Itinuring mo akong isang zombie. Nagpapakamakapangyarihan ka lang. Gantian, kailangan kong maging responsable para sa buong klase. Ito ang tinatawag na karma. Karapat-dapat ka dyan. Gantian. Espesyal ang sitwasyon noon. Wala akong ibang choice. Ganito ba kababaw ang pagmamahal mo? Hindi ba kayang dumaan sa isang pagsubok? Hindi. Mahalaga ang pagmamahal ko. Kaya, walang extension. Ang mag-aksaya kahit isang segundo sa isang bulok na lalaki, tulad mo, ay kawalan sa sarili ko. Oy! Kung hindi ka sasama sa mga tao, makikipag-hangout ka ba sa mga zombie? Alam kong hawak ka nung zombie king. Ginagamit ka lang niya bilang emergency rations. Kahit gaano mo ako ka-misinterpret, hindi mo pwedeng hindi alalahanin ang sarili mong buhay, di ba? Kahit gusto kong tumakas, hindi ko gagawin yon kasama ka. Hindi ba't laging gusto mong pumunta sa safe zone? Kapag nakarating na tayo sa safe zone, magiging safe na tayo. Wala nang pangangamba. Narinig kong nasa safe zone din ang mga magulang mo. Hindi mo ba sila gustong makita? Ako. Hoy! Gantian! Nandito na mismo ang pagkakataong tumakas. Nandyan ang likod na pinto ng supermarket. Umalis muna tayo, saka tayo mag-usap. Sige, tara na. Bilisan mo. Takbo. Hindi iyon ang totoo. Malaking pagkakamali iyon. Paano ko gustong umalis sa likod? May nakita lang ako ng masarap na pagkain dito. Dumaan ako para kunin. Kain? Ha? Ay naku, Takbo! hayaan mo ako magpaliwanag. Oo. Iyon ay Mingche. Bigla siyang dumating. Ang pagkikita ko sa Palagi mo Mingche siyang ay tinatawag talagang na hindi sinasadya. Mingche. Iyon ay Mingche na humila sa akin. Anong klaseng spray ang ginamit niya? Na nagpagalit kahit sa Zombie King?
Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ah. Bakit mo hinuhugasan ang mga kamay ko nang napakaingat? Para saan? Ah? Kaya pala naghuhugas ka ng gulay? Talagang gagawin mo. Kakainin ako, 'di ba? Ah. Kain. Ay naku, ay naku, ay naku, ay naku. Hinahanap niya ang isang lugar para kagatin. Anong gagawin ko? Gagawin ba natin ito? Hehe, ang laking tulong ng grappling course na kinuha ko. Mga lock sa kasukasuan gamit ang mga binti na parang gunting. Kung hindi nangyari ang zombie outbreak, siguradong hindi ako babagsak sa klase na to. Ngayon, kaya kitang gawing. Nakakaloka! Muntik na akong makain ng hari ng mga zombie. Buti na lang mabilis akong umisip. Ngayon, marami ng sangkap. Gagawa agad ako ng buong bangkweteng imperial. Hmm. Naintindihan ko na. Para hindi ka makain ng mga zombie, gamitin mo lang ng maayos ang sarili mong halaga. Kung ayaw mong ilaga ang sarili mo sa kaldero, di ilaga mo ng maayos ang steak. Senior, lumabas ka para maghanap ng supplies. 2 pakete lang ng papel ang dala mo. At wet toilet paper pa. Wet toilet paper, pwede ba yan isawsaw sa toyo at kainin? Pasensya na. May nakasalubong akong mga zombie. Nawala lahat ng supplies. Wala na tayong natitirang pagkain. Ang mga photos sa classroom ay nahubdan na. Oy, wait. Naalala ko, yung bag mo ay tunay na leather, di ba? Hindi. Limited edition ito. Mas mahal pa to sa buhay nyo. Isinugod ni Gantian ang kanyang buhay para matagumpay na makapagdala ng supplies para sa atin. Ang dala niya ay puro instant noodles na cilantro ang lasa. Ang pangit ng lasa. Pangit. Bakit? Dinilaan mo pa yung wrapper. Hoy, ako lang ba ang nag-iisip na masarap ang instant noodles sa cilantro? Si Gantian mismo ay gutom na gutom, tubig gripo lang ang iniinom. Pero binigay niya sa akin yung braised egg na itinago niya. Sabi niya nagda-diet siya. At naniniwala pa ako. Pero siya nga pala. Gantian ay buhay pa. Nakita ko siya nang lumabas ako. Ngayon sa labas, puro zombie. Mahirap na nga lang mabuhay. Mas masahol pa siguro ang buhay niya kaysa sa atin. Malamang ngayon, muntik na siyang mamatay sa gutom. Ang buhay ay halo ng hirap at pag-aalala. Ang tanging kasiyahan ay sa pagkain. Tingnan mo ang handang ito. Sobrang dami. Hoy! Nasaan ang amo mo? Malamig na shower. Ang mahal na hari ang hari ng zombie. Haha. Sige, mauna ka. Nakuha ko. Ako na.
Ako na. Hindi pa nailagay ang wine. Ano ang problema? May kailangan ka pa ba? Masyadong malapit. Masyadong malapit? Kung gayon, aatras ako. Ang pag-atras na ito, ibig sabihin, 3 minuto. Ayos ba? Ha? Kumakain ka rin? Tama. Tandaan mong maghugas ng pinggan pagkatapos kumain. Siyempre, hindi mo na kailangang maghugas. Kahit zombie, dapat alalahanin mo pa rin ang kaligtasan ng pagkain, tama? Ano ang gagamitin natin sa susunod na pagkain? Isang buong pagkain kumpara sa pagkain araw-araw. Alam mo ang pagkakaiba, tama? Inaasahan. Para makuha ang puso ng zombie, dapat munang makuha ang tiyan niya. Nag-post si Gantian sa social media. Ano ang pinost niya? Maganda ang mga benepisyo ng bagong amo. Kasama ang tirahan at pagkain. Ang marbling ng steak na ito. M12 Wagyu. Sa unang tingin, stock photo lang na nakuha niya online. Ang tangang Gantian, sino ang nakakaalam kung saan? Hinahabol siya ng mga zombie ngayon. Bahala na. Nag-post lang siya ng stock photo para lokohin ang mga tao. Oo, siguro nga. Bro, hindi ba sinabi mo? Nakita mo si Gantian. Siya ba? Talagang gusot-gusot ngayon. Ngayon, si Gantian ay mukhang maputla at payat na. At gula-gula na ang kanyang mga damit. Tara na, hanapin natin si Gantian. Ha? Bakit? May kaklase tayong nangangailangan. Bilang nakatatanda niya, hindi ba't dapat tulungan natin siya? Ako, makinig ka. Talagang, hindi ko sila nilason. Carbon dioxide poisoning. Ano? Nalason din sa carbon dioxide ang mga zombie? Kaya, wala nang mga zombie na nagbabantay dito. Ibig sabihin, pwede na akong... Magpapahinga muna ako. Ano ba tong lugar na to? Ang hina ng signal. Hoy, nanay! Tiyan, hindi kita matawagan sa telepono mo. Grabe ang pag-aalala ko. Nasaan ka na ngayon? Kailangan mo ba akong sunduin? Hindi. Okay lang. Okay naman ako dito. Hindi pa naman ako kinain. Sa ngayon, Dapat pumunta ka na lang sa safe base. Sa pagprotekta namin ng tatay mo, walang zombie ang makakalapit sa anak ko. nanay. Ang anak na may nanay ay kayamanan. Gusto kong maging mama's girl magpakailanman. Tandaan mo ang nanay ay palaging magiging iyong revival armor, iyong safe house, iyong last health bar. Tiyan, maghihintay ako para sa'yo sa safe base.
Mamayang gabi, kapag hindi nakatingin ng Zombie King, tatakas ako. Ah! Kinilabutan ako! Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Hindi ka natatakot, no? Hindi ba kayong mga zombie natutulog? Yulin, halika at matulog ka sa tabi ko. Ang sarap. Bakit parang ang weird pakinggan? Parang may mali siya. Oy, tingnan mo, ang maitim na mga mata ng zombie na to. Paano ka hindi makatulog? Nasa edad na tayo kung saan antok lang tayo palagi. Maging bed sexual tayo. Para makatulog tayo hanggang sa mamatay sa katandaan. Ngayon ang pinakamagandang oras para galitin ang Zombie King at mawala ang kanyang pag-iingat. Gusto ba ng mga man-eating zombie na kumain ng mga taga-Northwest? Dahil malaki ang temperature difference, mas matamis sila. Paano naman yung mga zombie na vegetarian? Yung mga veggie eaters? Ang cool mo pero ang tigas. Ang init-init kasi sa summer, at ang lamig-lamig mo naman. Hayaan mo akong dumikit para lumamig. Anong problema doon? Hindi. Pinapainit kita. Naisip ko dati, kung hindi ko isa sa alang-alang ang species, pipiliin kong pakasalan ang isang air conditioner. Ngayon, mas angkop ka kaysa sa AC. Naiistorbo ba kita? Palagi naman akong madaldal, kahit ang mga aso ayaw sa akin. Ito, suotin mo ito. Ang mga headphone na ito ay aking kayamanan, aking mental sanctuary. Tumutulong ito para makalayas ako sa lahat ng masasamang damdamin. Matulog. Hindi naman talaga nating hindi kilalanin si Gantian, di ba? Pagkatapos ng lahat, malamang mukha na siyang mga maruruming zombie ngayon. Lahat, siguraduhing nakasara ng mahigpit ang inyong mga backpack. Mag-ingat kayo. Baka siya'y dumating na gusgusin at sumugod. Sinusubukang agawin ang pinaghirapang mga biskwit para mabuhay na nakita ninyo. Kapag nagugutom ang mga tao, gagawin nila ang lahat. Ano yan sa kamay mo? Ito ay dapat na guiwei o baka naman nuomichi flavor. Hindi. Ang taong iyon ay laging napakapihikan sa panlasa. Ito ay dapat na huwalo. Walo. Iyan yung klase na minsang naisubasta sa halagang 550,000 dolyar bawat isa. Napakamahal na presyo para sa isang litsiyas. Kahit bago magsimula ang outbreak, hindi ko pa yon nakita. Lalo na ngayon. Naghihirap na kaming lahat, at may sariwang prutas ka. Huwag kayong mag-alala, mga nakatatanda. Ako, si Gantian, ay laging nagpahalaga sa katapatan. Mas gugustuhin kong magdusa ng mag-isa, tiisin ang sakit, at pasanin ang lahat ng tahimik. Mas gugustuhin kong kumain ng litsiyas hanggang sa magkaroon ako ng bungang araw. Hindi ko talaga. Kukuhanin ang inyong mga biskwit para mabuhay. Haha! Gantian. Hindi ko inakala. Nabuhay ka pa talaga. Ang aking pagiging buhay ay tiyak na isang malaking pagkabigo para sa iyo. Paumanhin, Gantian. Noong araw na iyon, nakatayo ako mismo sa tabi ng pinto, pero nandoon lang ako, at pinanood kang Maywan sa labas. Mag-isa at walang magawa. Ako ay isang mahina, ordinaryong tao lamang, upang mailigtas ang sarili kong buhay.
Kailangan kong sumama sa nakatatanda. Noong isinara nila ang pinto, kayong lahat ay nagtataas ng kamay bilang pagsang-ayon. Ano ang pinagkukunwari mo ngayon? Ang gustong mabuhay ay hindi kailanman mali. Pero ang tapakan, ang mga bangkay ng iba, para mabuhay, ay ibang usapin na. Magagandang salita, pero ngayon, kailangan mo pa ring mamalimos sa amin na isama ka namin. Kailan ko ba? Gantian, nandito kami para ilabas ka. Sinabi ko sa iyo na ililigtas kita. Tara na. Bilis! Ay, bilis! Magtago! Tago! Tago! Magaling ang paghuhugas mo. May extra kang paan ng manok sa susunod na kain. Pwede na kayong umalis. Siya talaga, nauunawaan ang sinasabi ng mga zombie. Tara, sundan natin sila. Anong nangyayari? Palitan. Ang daan patungo sa ligtas na base. Ito ba? Tama? Maraming daan na pwedeng tahakin. Ang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Kaya, hindi ako sasama sa inyo. Ano? Xu Mingche, huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit niyo ako iniligtas. Ano ang layunin ninyo? Ano ba ang pakay mo? Senior Minche, mabuti ang kalooban niya kaya bumalik siya para ilabas ka. Sinutsukan mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Gantian. Nag-aalala lang kami sa iyo. Kahit ako ay tatakas, hindi mahalaga kung sasama ka o hindi. Aalis ako dito. Pero, hindi ako sasama sa inyo. Gantian, huwag kang magmatigas. Paano ka mabubuhay doon sa mag-isa sa kung saan-saan ay may zombie? Ah, tama. At saka, nakahanap pa kami ng mga armas. Mas magiging safe ka kapag kasama mo ang ibang estudyante. Magtutulungan kayo. Alam ko, ang mga zombie ay delikado. Pero kayo rin. Hindi mo pa sasabihin sa akin? Kung gayon, aalis ako. Dahil Gantian ay may paraan para makapasok sa safe zone. Sa ngayon, mga refugee mula sa buong lungsod ay nagtutungo sa safe zone. Sa puntong ito, natatakot ako. Para makapasok sa safe zone, dapat mayroon kang rekomendasyon mula sa loob. Nakita ko lang sa balita, ilang araw ang nakalipas na. Ang mga magulang ni Gantian ay nagtatrabaho sa Research Institute sa loob ng safe zone. Siguradong may mga koneksyon sila. Tanging siya lang ang makapapasok sa atin. Pero, dati ay ikinulong namin ang Gantian. Sa totoo lang, naniniwala ba kayo na ang pagkakaroon lang ng koneksyon ay sapat na para makapasok sa safe zone? Hindi ba kami? Wala akong kapit. Siyempre, wala siyang kwenta. Tingnan mo ang hirap na pinagdaanan natin para hanapin siya. At ang resulta, naging pabigat lang tayo. Paano naman? Walang koneksyon? Ang utak mo ba kinain ng mga zombie? Siyempre walang koneksyon. Kasi, ang buhay ay hindi kailangan ng pribilehiyo para sukatin ito. Suminghe, ano sa tingin mo ang ating bansa? Hindi pababayaan ng bansa ang sinumang mamamayan. Kaya natural lang, walang pribilehiyo. Kung pupunta ka sa safe base, tatanggapin ka. Mga taong katulad mo lang, na nagraranggo ng mga tao base sa kanilang pakinabang, ang mag-iisip na ang pagdiral ay may antas. Habang ikaw ay nagbabalak kung paano tapakan ng iba para mabuhay, ang mga tao sa safe base ay ginagamit ang kanilang buhay para maglatag ng daan ng pagliligtas. Si Tian ayaw pa ring sumagot sa tawag. Hindi ko rin siya makontak. Subukan nating tawagan ulit. Tulong, may nasugatan dito. Si Mas masahol ka pa kaysa sa mga zombie. Kaya hindi na kailangan ng koneksyon. Mali ako. Kung gayon, hindi na nga kailangan na sumama sa inyo. Anong ginagawa mo? Gantian, kung ang pagpunta sa safe base ay hindi naman kailangan ng tulong mo, di pakiusap, tulungan mo na lang kami sa pag-akit sa mga zombie dito sa paligid. Aray, Array. tara na. Sige, sige, sige. Wisit,
Ngayon, wala tayong dugo ng Zombie King para takpan ang ating amoy. Arg, ang mga nobela ay puro kasinungalingan. Outbreak ng zombie? Wala talagang pag-awaken ng superpower. Nasaan ang super strength ko? Ang spatial power ko? Ang super speed? Arg. Mas gusto ko pang bite ako ni Yulin. At least, gwapo siyang zombie. Hindi natatakot. Hindi natatakot. Kung hindi ko ito maririnig, hindi ako matatakot. Gusto ng mga tao na gamitin ako. Gusto ng mga zombie na kainin ako. Kahit mga kaklase kong kasama araw-gabi, ay itinulak ako para mamatay. Kung namatay ako noon sa labas ng pintuang iyon. Magiging kaya ito, senior, buksan mo agad ang pinto. Ako ito. Si Gantian. Hindi ako makarinig. Hindi ako makarinig. Kaya hindi ako matatakot. Para sa akin, Hmm. hindi ko to isusuot. Ang delicate naman ng kulay pink na to. Pagkatapos kong magpakapagod sa mundong ito at dinaanan ang lahat ng hirap, pagod na ako. Tsaka, para kanino pa ba ako mag-aayos? Kung puro mga zombie lang ang nakikita ko, at zombie pa rin? Para kanino ko pa ba to isusuot? Para sa iyo. Para sa sarili mo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang daming zero. Hoy, itong bestida tinawag akong master. Ay, ang daya. Alam ko namang para sa akin ang bestidang to. Huwag piliin ang tama, piliin ang mahal. Sa totoo lang, mahilig na ako sa kulay pink noong bata pa ako. Pagkatapos ng lahat, pareho lang naman ito ng kulay ng pera. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga. Ikaw, lumingon ka. Ginoong Yulin, pwede bang pakiusap, igalaw mo naman ang iyong mahal na puwet? At lumingon? Tapos na. Hoy. Papasukin mo ako. Ganti yan. Buksan mo ang pinto. Nakatayo ka lang ba dyan? At manunood kaming mamatay. Ganti yan. Pakiusap. Para sa ating nakaraan. Magkaklase tayo noon. Haay. Oy.
Hindi ko buksan ang pinto para sa kanila? Sa tingin mo ba? Masyado akong malupit? Gantian, alam naming nagkamali kami. Iligtas mo kami. Wow, gwapo. Ang tagal-tagal mong magbukas ng pinto. Parang zombie ang bagal. Muntik na kaming mapatay dahil sa'yo. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Iniligtas kita. Dahil ayokong maging katulad mo. Gantian, anong ginagawa mo kasama ang zombie? At siya ang hari ng mga zombie. Ang gwapo niya. Oy, anong ibig niyang sabihin doon? Sinabi niya, kinain ng mga zombie ang mga gulong. Hey! Eddie, bumaba na tayo sa bus. Dito lang tayo maghihintay hanggang mamatay? Pero lahat. A. Parang naghihintay ka ng numero mo sa isang restaurant. Anong gagawin natin ngayon? Akayin natin sila palayo. Wala namang paraan para makuha ang atensyon nila. Kailangan lang ng pain na mamamatay. Yun lang. Magpahinga ka sa kapayapaan. Nagawa mong pakainin ng napakaraming zombie. Iyon lamang ang nangangahulugang nakakuha ka ng mabuting karma. Haha. Ibinuwis ni Gantian ang kanyang sarili para sa ating lahat. Tingnan mo. Hindi nakagat si Gantian. Ano? Hindi nila siya hahawakan. Ah, Hooray! Yulin, huwag kang pumatay ng kahit sino. Yulin! Yulin! senior, ang galing mo. Ang tumpak ng pagbaril mo. Sobra naman. Kung tutuusin, para labanan ng mga halimaw, kailangan mong gumamit ng paraan para sa mga halimaw. Ako ang nagligtas sa buhay ninyo sa loob ng kotse. Tapos ganito ang kabayaran sa akin? May puso ba kayo? Eh ano ngayon? Huwag mong kalimutan, zombie siya. Paano siya talaga makakatulong sa atin? Meron yatang mga taong akala nila maaayos ang kapalaran nila sa pagsipsip sa Zombie King. Kung palagi kang kasama ng mga zombie, malamang amoy nabubulok ka na. Mas malinis pa siya kaysa sa inyo. Ilang buwan na kayong hindi naliligo. Ang mantika niyong buhok ang baho na. Isa lang siyang halimaw. Gantian, paano mo na itindig ang sangkatauhan? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ikaw na ganyan ang itsura. Sino ka para tawaging halimaw ang iba? Ikaw, Hoy, huwag kang umiyak. Walang may gusto ng baboy na basa. Senior, Gantian ang tawag sa'yo, baboy. Hoy, hindi ko sinabi yon. Hindi ko binanggit ang pangalan. Ikaw ang nag-akala. Hindi ako. At ikaw, dahil mahilig ka sa makeup, dapat kumain ka pa ng marami para gumanda ang loob mo. Kung hindi, kapag kinain ka ng zombie, hindi nito alam kung ano ang masarap. Ngayon, walang sinuman ang magtatanggol sa'yo. Ha? gusto mo ng gulo? Ay, Hindi. Hindi ka natatakot sa baril. Paumanhin. Pasensya na, Gantian. Pasensya na.
Kung epektibo ang paghingi ng tawad, para saan pa ang baril? Gantian, pasensya na. Ako kasi. Gusto kong iligtas ang lahat sa bus. Hindi ko na uulitin. Kung napakabuti mo, bakit hindi ka nalang nagpakamatay noon para sa kanila? Ako? Kahit wala ang mga zombie, kayong mga tao, magpapatayan pa rin kayo. Kahit na tao kayo, pero mas nakakatakot kayo kaysa sa mga zombie. Uwi na tayo at tanggalin ang bala. Gusto mong tahiin ko ito? Kaya, kayo bang mga zombie ay nakakaramdam din ng sakit? Meron ba kayong sarap? Anong tinitype mo? Ang tagal mo. Puro backspace at type. Ang tagal-tagal mo? Question mark lang pala? Ako. Nagtatanong lang ako mula lamang sa akademikong pananaw. Kaya alin ang mas masarap? Ang gumawa ng tao o gumawa ng maliit na zombie? Siya. Kakaiba. Subukan mo. Subukan? Anong ibig mong sabihin? Paano? Paano nating susubukan yon? Mukhang hindi natin na-gets. Halikan mo ulit ako. Subukan ulit. Sumusuko na. Ang galing-galing mo na. Sumusuko na ako. Yung tanong mo kanina? Hindi ko pa nasusubukan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa nasusubukan ang gumawa ng tao? O hindi mo pa nasusubukan gumawa ng maliit na zombie? Pareho. Hindi pa. Ito. Hindi ba't ito ang unang halik mo? Alam ko, sinisubukan mong i-distract ako para mabawasan ang sakit. Salamat. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, tatahiin kita kasama ang 8-pack mo ng maayos at malinis. Perpektong simetriko. Mag-wish ka. Sana mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Sana siya ay masaya. Sige, gaya ng inaasahan, ang pinakamagandang katangian sa isang lalaki ay ang pagiging marupok. Akala ko dati, ang gusto ko yung malambing, matino, parang buwan. Pero ngayon nakikita ko na, hindi naman talaga tungkol sa pagpili ng tipo. Malibog lang talaga ako. Bakit mo suot-suot palagi yung kwintas na yan? Isang zombie, araw-araw may kwintas. Ang yabang mo naman. Mahal, nakita mo ba yung kwintas ko? May litrato ng ating tiyan-tiyan sa loob. Lagi ka na lang nawawalan ng gamit. Baka yung kwintas na yan ay makita rin yan sa susunod na mga araw. Mahal, may masamang kutob talaga ako. Wala pa si tiyan-tiyan sa safe base. Baka kasi... Huwag kang mag-alala. Matalino naman si Tian-Tian. Magiging maayos lang yan. Hoy, mahal, tingnan mo. Shu, kilala kita. Ako ang nanay ni Gantian. Lagi kanyang binabanggit sa harap ko. Hoy, anong nangyari sa leeg mo? Kinagat ako ng zombie. Ang galing mo, Shu. Nakipaglaban ka pa talaga sa mga zombie ng buong tapang. Ang husay mo. Sa susunod na mga araw, ire-report kita sa mga nakatataas para makapunta ka sa harap ng labanan sa mga zombie. Tita, hindi ko naman. Huwag kang magpasalamat, anak. Alam ko naman yan.
Ang pangarap mo talaga ay ang makipaglaban, di ba? Hindi. Hoy, nasaan si Tian Tian? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Gantian ay binihag ng hari ng mga zombie. Sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko, pero hindi ko siya nailigtas. Ang sugat kong ito nakuha ko nang sinisikap kong iligtas siya. Hoy! Sige. Kung ayaw mong makita ko, edi wag. Bakit ang selosa mo? Akala ko lang parang pamilyar lang, ganon. Halo? Halo? Tian Tian? Bakit kasama mo ang hari ng mga zombie? Ma, paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng senior mo, yung tipo mo nung nasa eskwela ka pa. Dumating siya sa safe base namin na puno ng pasa. Sino ang mag-aakala? Ma, hindi ko siya tipo. Ma, may sasabihin ako sa'yo. Nandito ako, may isang pakete ng lason sa daga. Mamaya, ipakain mo yan kay Shuming Che. Kung mamatay siya, patunay na daga siya. Kung hindi siya mamatay, edi patunay na multo ng daga siya. Ma, hindi ko siya gusto. Parang bahid sa buhay ko. Ay, Sus Mario Sep, bakit ngayon mo pa sasabihin yan sa anak natin? Ako na ang bahala. Tian Tian, kailan mo balak na patayin ang hari ng mga zombie? Sinubukan mong tumakas pero nabigo. Ngayon, baka ang tanging paraan para makalaya ay patayin ang hari ng mga zombie. Ako? Hindi ganoon. Medyo komplikado na ang sitwasyon ngayon. Hindi ba gusto mong makasama kami ni Mama? Gusto ko. Ginutay-gutay din ng hari ng mga zombie. Ang ordinaryong kaligayahan natin. Kahit na ang mga ordinaryong araw noong nakaraan ay parang panaginip na lang sa mundong ito ngayon na nagwakas na. Basta't magkakasama pa rin ang pamilya natin, ayos na yon, di ba? Sa ngayon, binibihag ka lang ng hari ng mga zombie. Kung hindi sila kabilang sa atin, hindi sila mapagkakatiwalaan. Talaga bang naniniwala ka na ang Zombie King ay magiging kaibigan ng mga tao? Kung hindi ka makakatakas, patayin mo ang Zombie King. Patayin ang Zombie King? Ako. Hindi ko alam kung bakit ang Zombie King hindi ka kinain. Pero pwede mong gamitin iyon para sa ikabubuti mo. Ang mahina ng Zombie King ay ang ulo, at ang temple ang pinakamahina ng buong bungo. Iyon lang ang tunay na mahina ng Zombie King. Tian Tian, bibigyan ko ng 3 araw. Kung pagkatapos ng 3 araw, hindi mo pinatay ang Zombie King, dadalhin ko ng mga tao para iligtas ka. Sino? Oh, haha! Ito ay, bangko tumatawag tungkol sa credit card. Kahit sa apocalypse, matiyaga sila. Hinahabol pa ang KPIs nila. Nanggugulo sa mga tao kahit ulan o araw. Ha! Hoy, nasugatan ka. Nakikipaglaban ka. Siguro pagod ka. Gusto mo magpamassage ako? Nag-aral ako sa master ng tradisyonal na Chinese medicine. Ang teknik ko ay tunay. Sino? Ang tatay ko, wala kang malulugi, di ba? 7 araw na garantiya ng pagbabalik ng pera kung hindi ka satisfied. Siya lang nagpakita ng mahina niya sa akin ng ganito kadali. At ang temple ang pinakamahina ng buong bungo, kaya ang temple ang tunay na mahina ng Zombie King. Sinabi niya na gusto mo akong patayin. Hindi totoo. Mahistrado. Ako. Naniniwala sa kanya. Narinig mo? Malinaw na. Nasaktan siya dahil sa akin. Paano ko magagawa na saktan siya? Hindi ako ganoon. Bukod pa, wala akong masamang intensyon. Mga sexual lang. Oh, tama.
Paano mo nalaman ang sinabi ko sa telepono? Ang mga zombie ay may matalas na pandinig. Nakakarinig sila ng mga bagay sa daan-daang metro ang layo. Ibig sabihin narinig niya ang buong tawag ko sa telepono? Hindi natin gagawin yan. Mga melodramatikong hindi pagkakaunawaan. Pagiging tahimik kapag dapat kang magsalita. 4-3 ay 1, at ikaw ang isang yon. Hindi ko magagalaw kahit isang hibla ng buhok mo, lalo na't saktan ka. Paano kita masasaktan? Sinabi sa akin ng senior mo. Alam mo, yung noong nag-aaral ka pa, yung lalaking gusto mo. Ma, hindi ko siya gusto. Tigilan mo na yan. Para siyang mantsa sa buhay ko. Sige, tumakbo ka. Hindi kita mapipigilan ngayon. Siyempre, hindi kita iiwan. Bukod pa riyan, sugatan ka pa. Talaga? Siyempre, totoo yan. Hanggat hindi ka pagganap na gumagaling, hindi ako aalis. Mga merienda, inumin, tubig. Pakipasok po ang mga paa. Ang pakete para sa paggaling. Paumanhin po, Ginoo. Gusto niyo po ba ng merienda? Sabi ng mga eksperto ang mga karaniwang sugat ng zombie ay kadalasang gumagaling ng kusa sa loob ng 3 oras. Ang healing ability ng isang zombie king ay 1,000 beses na mas mabisa kaysa sa karaniwang zombie. Kung masugatan sila at hindi agad lagyan ng gamot, ang sugat ay sasarili na lang. Paano mo naiisip yan? Mukha ba akong ganoong klaseng tao? Anong nangyayari? Lalo pang lumalala. Paano ka ulit nagdugo? Amo. Hoy! Teka, tigil! Hindi yon, nagkakamali ka. Tinitignan lang namin ang sugat mo. Professional kami, okay? Wala namang. Hindi angkop para sa bata dito. Wala kang dapat ikahiya. Oo nga pala. Pwede mong gamitin ang kakayahan mo. Teka, hindi. Ibig kong sabihin, yung pagdila. Yung nakakapagpagaling. Sa pagdila. Arg. Bakit mo ako hinahalikan? Ikaw ang humalik sa sarili mo. Dila. Di ko maabot. Dapat magpahinga ka na. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Nag-aalala. Ako. At ang sugat na ito ay nasa iyong kidney. Kailangan mong maging sobrang maingat. Ang isang lalaki ay hindi dapat umamin sa mga problema sa kidney. Kukuha ako ng gamot para sa iyo. Hoy, maliit na gantian. Ikaw nga talaga. Sino ka? Ako ito, ang iyong kapitbahay, Hishwang. Hindi mo talaga ako naalala? Noong maliit ka pa, lagi mo akong kinukulit para sa candy. Oh, naalala ko na. Shiwang, ikaw yung nagpabunot sa akin ng 8 cavities. Oh, tama. Kailangan mong sumama sa akin pabalik sa safe base. Ang nanay mo, hindi siya maganda ang kalagayan. Nangahas akong lumabas dito para maghanap ng gamot para sa kanya. Ang nanay ko.
Sumama ka sa akin, bilis. Walang ideya, itinapon lang nila ang mga gamot sa pinto. Wala akong nakitang kahit sino. Malamang sinamantala nila ang pagkakataon para tumakas. Nanay? Paano mo nagawa? Paano mo nagawang hindi ako hintayin para makita mo ako sa huling pagkakataon? Nanay, Anak, gising na. Handa na ang almusal. Nauwi na si Tian Tian. tatay. Si nanay, siya. Sabi ni Shuang namamatay na si nanay. Namamatay na ako. Oo, namamatay sa gutom. Siya, lumabas pa siya para humanap ng gamot para sa iyo. Vitamin D. Nitong mga nakaraan, nasa safe base lang tayo. Walang sikat ng araw. Kulang sa vitamin D. Ang kapatid mong si Shiwang ay nakakuha nito para sa atin. Anong lugar ito? Ang lugar na ito ay dating laboratorio. Noong bata ka pa, pumasok ka dito ng palihim. Hoy, ikaw ang kausap ko. Pipi ka ba? Tahimik. Gusto mo, ang sarap talaga. Basura! Kaya mo palang magsalita. Anong problema sa basura? Huwag mong sabihin yan, munting cake. Naalala ko, dati, dito, may isang maliit na batang lalaki. Oy. Yo, Sige. Mahal, Tian Tian, tara na. Tian Tian, sige, huwag ka nang tumingin. Tara na, kain na tayo. Mamayang gabi, may malaking handaan. so ito na ang pamilya ng pinsan? Ang tagal ko na silang hindi nakikita, ang pamilya niya. Sabi nila, may bagong nobyo ang pinsan mo. May dala na mahahalagang supplies. Inimbita ang pamilya natin. Mataas ang EQ. Ang tawag diyan ay libreng pagkain. Mababa ang EQ, nagpapasikat. Ay nako, narito na si Tian Tian sa ating ligtas na kanlungan. Tuloy ka, maupo ka, maupo ka. Tingnan mo ang sarili mo, ang gulo-gulo mo. Doon sa labas, mahirap siguro ang pinagdaanan mo, ano? Ngayon, ang pinsan mo ang taya. Kain ka ng kain. Naku naman. Ang payat-payat mo na. Siguro matagal ka nang hindi nakakakain ng maayos. Oh. Hindi ako masyadong kumakain. Ikaw, nagmimerienda ka na naman imbes na kumain ng tama. Merienda? Saan ka kukuha ng merienda sa panahon ngayon? Ang merienda na sinasabi ng pinsan ko. Baka naman, sashimi ng ipis at pritong suwelas ng sapatos. Hindi pa ako nakakarinig ng ganyang klaseng pagkain. Kung ganyan ang sinasabi mo, madalas mo siguro yan kinakain. Kung gusto mo ng ganyan, dagdagan mo pa. Ang daldal mo naman. Baka mamaya ang laway mo ay dilaan mo pa ang plato. Ang pamilya natin ay hindi kayang magpahiya ng ganyan. Ano ba talaga ang kakainin natin? Espesyal na pagkain, handang panghari. Hindi ko rin alam. Sige na, halika. Huwag kang mahiya. Halika, kumain na tayong lahat. Ito na ba ang malaking handaan na ipinangako mo? Palit, grabe, nabigla ako.
Wala akong masabi. Diyos ko, parang ayaw kong kainin. Napakamahal kasi. Kahit na ito ay mga strategic supplies, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakuha nito. Pero ang pamilya natin ay nakakakuha ng 2 lata bawat buwan. Ang latang ito ay mas matanda pa kaysa sa virus ng zombie mismo. Salamat sa ang fiancé ni Hehe. Siya ay isang regional security officer sa Safe Base. Isang guwardiya, sa madaling salita. Ikaw? Kami ay magkakasal na. Pagdating ng panahon, dapat kayong lahat ay dumalo. Sa susunod, okay? Sa susunod sigurado. Ito Gan, hindi kita sinisisi, pero sa ganitong sitwasyon, sinasaktan mo ang sarili mo sa gawaing pagliligtas na yan. Tingnan mo kami, tinatamasa na namin ang mga benepisyo, salamat kay Hehe. Alam mo, mas mabuti kung ang gantian mo ay makahanap ng magandang kapareha. Yun ang talagang mahalaga. Ang talumpati ni Tito ay talagang napakagaling. Parang yung strategist mula sa panahon ng Three Kingdoms. Ano nga pangalan niya? Zoo. Nandito siya. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Pinsan, baka dapat magsindi ako ng kandila para sa iyo? Ang yabang mo. Pwede mo akong insultuhin, pero hindi ang mga magulang ko. Hindi tama iyon. Sinusubukan nilang magligtas ng buhay, hindi para sa ilang lata. Tungkol ito sa mga buhay ng tao. Tungkol ito sa pag-asa. Tama. At ang kaligayahan ni Tian Tian ang pinakamahalaga. Hindi namin kailanman ipagpapalit ang aming anak para lang sa mga supplies. Abiso ng emergency. May hindi malamang dahilan na nagdulot ng malawakang pagsiklab ng zombie sa Dome District. Mangyaring gumawa ng mga hakbang sa emergency at humanap agad ng kanlungan. Ang Dome District! Hindi ba doon ako dati nakatira? Baka naman. Hinanap na namin lahat. Pero, May importante akong lakad. Magpagaling ka muna. Hintayin mong bumalik ako. Ligtas? Base. Ano ang sinabi mo? Dati ka palang nakatira sa dome? Hindi ka na nga nag-iisip bago magsinungaling. Alam mo ba na iyon ay? Hindi ba iyon ay isang residential area lang? Iyon ang pinakamataas na mayamang lugar, isang gated community, at sinasabi mong doon ka nakatira? Nakakatawa naman iyan. Hindi lang doon ako nakatira, kundi ang mga zombie doon ay mga tauhan ko lahat. Diyos ko, tita, sa tingin ko, ang pinaka-urgent na bagay ngayon ay dalhin si Gantian para patingnan ang kanyang ulo. Ay, sakto. May kilala akong doktor mula sa isang psychiatric hospital sa Safe Base. Ipapakilala kita sa kanya mamaya. Ate, ang galing mo sa mga sakit sa pag-iisip. Kaya pala si Tito ay may malalang syndrome ng pagiging tatay. Wala nang pag-asa. Yun pala, namamana. Ikaw, Tara na, tara na. Paano ka nakatira sa Dome District? Ito, Hindi naman talaga may itinatagong gwapo dyan, ano? maputi nga siya. Napakaputi niya. Halos kulay abo na. Huwag mong hahayaan na ang bad boy na yan ay samantalahin ka. Oh, Tara na, tara na. Tara na. Si. Makinig kayong lahat. Tigil na ang pagtutulakan. Ligtas na kayo dito ngayon. Walang zombie ang maglalakas loob na pumasok. Ngayon, tumayo ng maayos. Pumila para sa inspeksyon. Sandali. Tigil. Ang lamig mo at ang maputi ng balat mo. Kunin ko ang temperatura mo. mahal? Shh! Huwag mong sirain ang pagkukunwari natin. Nagtatago kami ng identidad. Sumunod ka lang. Sweetie, ito. Bakit matagal ka? Wow, Gantian. Talagang itinago mo ito. Hindi namin narinig na nabanggit ng mga magulang mo. Nag-asawa? Simula noong, bakit hindi mo sinabi sa kuya mo? Kamakailan lang.
nakuha ang lisensya. Nagbibigay pa ito ng extra credit sa akin. May ganon? Bakit ang lalaki mo ay hindi nagsalita? Siya ay pipi. Kahit papaano, pipi siya. Akala ko nahihiya lang siya. Kahit zombie king ka, hindi ka basta-basta makakapasok sa base ng mga tao. Gusto mo bang mamatay? Kapag nalaman nila, gaano karaming templo ang maiiwan sa iyo para magamit? Tara na! Pasensya na. Okay ka ba? Kausap ka ng amo ko. Bingi ka ba o ano? Hindi ba dapat pipi ka? Hindi namin naiintindihan ng sign language. Amo, gumagawa siya ng senyas. Zombie ka, pero hindi ka naman talaga pipi. Hindi namin naiintindihan ang sign language. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Mahuhuli tayo. Mahuhuli tayo. Nahuli na tayo. Heto, aso. Kahol. Kaya mo rin yon? Ang asawa ko kasi, sobrang talented. Siya, anong sinasabi niya? Pinupuri ka niya. Pinupuri ako sa ano? Sabi niya, ikaw ay masayahin, cute, mabait at matapang, matalino, at talagang kaibig-ibig. Itong lalaking to. Napapapula ako sa mga papuri niya. Pinupuri rin niya ako. Salamat po, Ginoo. Ikaw naman ay... Huwag na, amo. Huwag na tayong makipagpatayan sa kanila. Baby. Gantian. Bakit ikaw na naman? Pinsan. Ikaw pala? Tingnan mo ang sanggol ko. Ano sa tingin mo? Hanga ka ba? Tito lang ang tawag ko sa kanya. Sanggol mo ba siya? Anong nangyari sa mata mo? Sweetheart ko. 28 pa lang siya. Totoo naman. Ang bayaw mo. Mukhang marami na siyang pinagdaanan. Ano ba ang silbi ng pagtingin lang sa mukha? Ang mga lalaki? Ang mahalaga ay kung ano ang kaya nilang gawin? Kakayahan? Ang teknolohiya dito sa safe zone, ganito na ba talaga ka-advanced ngayon? Kahit ang mga lalaki, kaya ng mga anak? Mali ko yon. Bayaw, huwag kang mag-init ng ulo. Masama iyan para sa sanggol. Gantian. Ito ang pinag-uusapan ko. Ito. Nakita mo? Ito ang tinatawag kong kakayahan. Alam mo ba kung magkano ang isang pirasong karne tulad nito sa panahon ngayon? May sariwang karne pala siya sa bahay. Saan niya binili yon? Malamang mayaman siya. Kung lalapit ka at magmamakaawa sa akin, baka pag-isipan ko na papuntahin kita sa bahay ko para makalasa ng sabaw. Alam kong siksikan sa safe zone at kakapusan sa pagkain. Pero ang sitwasyon ay masyadong kailangan-kailangan. Kung hindi, sana nagdala ako ng masarap na pagkain para kina nanay at tatay. Sandali. Isang Rolex. Kung ibibigay mo sa akin ang relos niya, baka pag-isipan ko na paghatian natin ang kalahati ng karne ko sa iyo. Ano sa tingin mo? Sa kanya yan. Ano bang sa kanya o sa iyo? Halatang ayaw gastusan ng asawa mo ang pera para sa iyo. Tara na. Ibinibigay mo sa akin? Ibinibigay mo lang sa akin? Balikan natin at tingnan ang ref. Anak, sige na, bilisan mo. Tingnan mo, paborito mong spicy hot pot. Tingnan mo.
Ang dami ng pagkain. Wow, hindi ko inaasahan ito. Sino ang nagdala sa iyo ng lahat ng sangkap na ito? Oh. Baka naman, alam nilang birthday mo ngayon? Gantian. Okay lang. Nanay, pwede mo ba akong tulungan? Magluto ng isang pirasong tripe? Manugang, heto para sa iyo ito. Bilisan mo, kumain ka pa. Ikaw naman ang kumain. Anak, para sa iyo ito. Salamat, Nay. Matigas talaga ang ulo ni Gantian. Ngayong pagkakataon, kahit sabaw ay hindi siya makakatikim. Kahit isang patak. Kung may sausawan lang sana tayo. Napakahalaga na ng sausawan ngayon. Hindi mo mabibili kahit gusto mo. Anong problema? Anong amoy yun? Ang bango. Kaninong bahay galing yung masarap na amoy? Hindi naman siguro galing kay Ganti yan. Sa bahay nila, di ba? Imposible. Kahit delata ay hindi kayang bilhin ng pamilya nila. Paano mangyayari yun? Tara na, tingnan natin. See it. Ayos? Anong ginagawa ninyo? Araw ko ngayon. Hindi mo ba nakikita? Hindi nga. Saan mo nakuha ang lahat ng pagkain na ito? Pinsan, hindi ba't nagyayabang ka na gusto mo ng karne? Huwag mong sabihin, biglang hindi na gaanong mabango ang amoy ng karne sa kaldero? Ikaw. Anong kaarawan? Ang kaarawan mo ay ang araw na naghirap ang nanay mo. Ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga. Ang anak ko ay hindi kailanman, para sa sarili niyang kaarawan, ay magiging ganito kaaksaya. Eksakto. Ayos lang, madali lang yan. Pinsan, mula ngayon, ipagdiwang mo na lang ang kaarawan mo ng 10 buwan ng mas maaga. Iyon ang magiging masayang araw ng mga magulang mo. Sige, huwag niyo kaming gagamitan ng blackmail dito. Para sa akin, masaya akong ipagdiwang ang kaarawan ng anak ko. At pagkatapos manganak kay Tian-Tian, ramdam namin na mas naging masaya pa ang buhay. Alis na tayo. Halika rito, Tian-Tian. Halika, umupo ka. Luto na ang tripe. Tian-Tian, halika rito. Bilisan mo, maghiling ka. Maghiling ka. Lalabas muna ako sandali. Hoy, Tian-Tian. Anong pangalan mo? Hoy, kausap kita. Pipi ka ba? Hindi ka talaga marunong magsalita, ano? Ako si Gantian. Kasing tamis ako ng maliit na cake. Hindi ka ba nababagot? Walang nakikipag-usap sa'yo. Okay lang, madaldal ako. Madalas akong dadalaw sa'yo mula ngayon. Hoy, Pipi, gusto mo ba? Masarap talaga ito. Basura. Kaya pala marunong ka rin palang magsalita. Anong problema sa basura? Huwag mong pag-usapan ng ganyan ang maliit na cake. Nandito ka pala. Ito, gusto mo ba ng maliit na cake? Anong ginagawa mo rito? Nakapunta na ako rito dati. May maliit na batang lalaki sa loob. Lagi siyang nag-iisa. Pero sa hindi malamang dahilan, nutrient fluid lang ang kayang ikabuhay niya. Naisip ko na pasahan siya ng kaunting cake. Pero nasabihan ako ng mga matatanda. Hindi siya kasing swerte mo, namumuhay ng maayos.
Nakalimutan ko na nga ang pangalan niya. Dumating ako rito minsan. Hindi ko siya nakita ng maayos. Ang pangalan niya ay... Lynn. Ikaw pala. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Ito ang laboratorio ng U Corporation. Natuklasan nila noon ang zombie virus na nakatago sa loob ng katawan ng tao. Ang CEO ng U Corporation ay nalaman na espesyal ang dugo ng kanyang anak na lalaki. Kaya araw-araw, ginamit niya ang dugo ng sarili niyang anak. Para sa mga eksperimento, umaasang makagawa ng serum na lalaban sa virus. Nanay! Nanay! Miss Yu, hindi na kayo pwedeng kumuha pa. Bata pa ang anak. Ipagpatuloy. Nais niyang isakripisyo ang bata para iligtas ang buong sangkatauhan. Pero ngayon, ang kanyang test subject ang naging numero 1 zombie. Sabihin mo sa akin, hindi ba nakakatawa iyon? Nakakatawa? Hindi ito nakakatawa? Ang pangit naman ng makina na ito. Wala nang pagkuha ng dugo. Wala nang mga eksperimento. Gusto kitang halikan. Ituturing ko iyon bilang oo. Ano yang ingay sa kwarto mo? Nanay ko yan. Pasok. Oy, Sa kwarto mo, may kasama ka ba? wala. Papasok na ako. Sandali. Kahit ano yan, dito mo na lang sabihin. Magulo kwarto ko. Sige. Kasi ngayong araw, bigla-bigla kang nagkaroon ng mga gamit na yan. Naisip ko, sa tingin ko kailangan talaga nating mag-usap ng maayos. Kasi, sa kalagayan ngayon naiintindihan mo naman. Kung sakaling mabuntis, hindi maganda yon, di ba? Mabuntis! Anong ibig mong sabihin? Naku, ang ibig sabihin ng tatay mo, kung sakaling magbuntis ka ngayon, hindi namin kayang. Kailangan pa ring mag-ingat. Si. Kayong mga kabataan hindi pwedeng puro kaligayahan lang ang iniisip. Si. Mabuti na iintindihan mo. Tiyan, marami akong kondom kung kailangan mo. Tigilan mo na yan. Nahihiya na ako ng sobra ngayon. Teka, hindi! Patay na ako sa hiya. Nakikita mo ba itong save base? Nahihiya ako ng sobra. Parang gusto kong maghukay ng butas, gamit ang mga daliri ng paa ko. Naku, huwag kang magpakaenggot. Tara na, umalis na tayo. Alam ko. Hoy, sandali. Nadurog ako. Talagang magkakawatak-watak ako. Paano ba nagkakamali ang isang tao ng ganito kalala? Isang sandali ng pagiging palakaibigan ay nagdulot ng buong buhay na social anxiety. Talagang gusto kong lumipat sa ibang planeta at doon mamuhay.
taos-puso kong hinihiling sa iyo. Hinihiling ko sa mahal na Zombie King, Lord Yulin. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Pakikalimutan mo ang nangyari doon. Pakiusap. Hindi ako ang Zombie King. Ako ang boy toy mo. Napakahiya. Hindi ko maipakita ang mukha ko. Alis na ako. Okay lang, pwede kang umalis. Ang mga maliliit na sugat na nakuha ko kanina ay walang halaga. Palagi naman akong nag-iisa, sanay na ako sa pagkasugatan. Ganito ba ako, Gantian? Parang kinain ko ang zombie blood bun. At saka, hindi ka na nag-iisa ngayon. Mayroon ka pa rin ako, di ba? Asawa mo ako ngayon. Ang pamilya natin ay magkakawatak-watak kung wala ako. Hey, nasugatan ka ngayon. Walang strenuous activity. Nakikita mo? Ang mga ugat sa braso niya ay napaka-sexy. Nakikita ko. Malapad ang mga balikat, payat ang bewang. Naiinggit ako sa magandang taste ni Gantian. Tingnan mo, ang isang mahina na nasugatan ay dapat lang manatili sa kama. Huwag mong pigilan ang lahat. Nagpapalabo ng focus ni Gantian. Si Gantian ay mahiyain at duwag. Hindi siya makatulog ng maayos kapag malayo sa bahay. Pag naalala ko, noong bata siya, umiiyak at nag-aalboroto siya sa gabi. Ako lagi ang kailangang magpatahan sa kanya. Hindi siya umiyak kapag katabi ako natutulog. Baka ikaw ang problema. Noong bata siya, sinabi rin niya na balang araw, papakasal siya sa akin. Paano nauuna ang nahuli? Dahil lumalaban at nag-agawan siya. Ay! Anong ginagawa mo? Ah, hoy! Anong ginagawa mo? Hoy, sandali! Hinawakan mo siya? Hindi ko problema yan. Siya ang nahulog. Hoy, Saan masakit? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi. Samahan kita para palitan ng benda mo. si. Hoy, Oo nga pala, naaamoy mo ba yon? Parang puno na ng amoy ng tsaa ang safe base nitong mga nakaraang araw. Hoy, kumusta na ang sugat? Hindi pa naman siguro gumaling yon, di ba? Nagpapanggap ka lang palang nasaktan? Pinapagulo mo lang ako? Masaya ka? Nagseselos. Anong sinasabi mo? Hindi ko narinig yon. Ang hari ng zombie ay naglakas loob pang pumasok sa safe base ng mga tao. Diretso sa bitag,
Dahil naglakas loob kang pumunta, siguradong hindi ka na makakaalis. Mahal, hindi mo ba napapansin na ang ating stock ng condom ay unti-unting nauubos nitong mga nakaraang araw? Hindi mo ba iniisip na Tamang-tama. Kapag tapos na tayo rito ngayon, pakikilala kita sa mga magulang ko. Hoy, Ate Jen, tulungan kita. Sinabi ko sa'yo na mag-adjust ka, humanap ka ng bagong libangan. Pero sa halip, ginawa mo akong libangan mo. Gantian? Ang tagal na nating hindi nakita. Magkaklase pala kayo. Oo, dahil kay Gantian, nakarating kami sa ligtas na base na ito. Ako at ang mga kaklase ko ay lubos na nagpapasalamat sa'yo. Wag na. Kung gayon, dapat akong magpasalamat sa nasa likuran mo, ang hari ng mga zombie. Anong pinagsasasabi mo? Ano? Zombie. Imposible. Zombie. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ay si Gantian. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo lang ang kanyang mukha at malalaman mo. Kung hindi, bakit kaya siya ay laging naka-face mask? May sakit ang asawa ko. Sino ka para utusan siya na tanggalin iyon? Kung gayon, patutunayan ko ito sa inyong lahat. Wag. Hindi siya zombie. Paano mo siya masasabihan ng ganyan? Medyo maputla lang ang itsura niya. Yun lang. Paano naman nangyari yon? Zombie siya, malinaw. May albinism ang asawa ko, pero zombie pa rin ang gusto mong itawag sa kanya. Paano mo naman maaapi ang isang taong may kapansanan? Buti na lang ngayon, para dalhin si Yulin para makilala ang mga magulang ko, nilagyan ko siya ng makeup. Nakita ko siya mismo. Siya ay... Sige na, Xiaoshu. Huwag ka nang magpakalayo. May gusto ka ba kay Tian-Tian? Ayaw mong makita sila na masaya, kaya ginulo mo ang lahat. Ang sama naman ng ugali nito. Ito talaga. Ang sama talaga ng ugali nito. Paano naging ganyan ang isang tao? Sobra na. Itong tao na to. Ang sama talaga. Ako. Tian-Tian, magaling ang ginawa mo. Ang gwapo ng asawa mo. Kaya pala ayaw mong ipakita ang tunay niyang mukha. Ako rin. Itatago ko rin siya sa bahay, para ako lang ang nakakakita. Ang itsura ng asawa ay ipinagmamalaki ng misis. Tatay, nandito na ako. Say, nanay, ito ang nobyo ko, si Yulin. you? Galing sa U Group? Yung U na yon? Anak, kailan mo nahuli ang young master ng U Group? Nanay, Anong ibig mong sabihin sa nahuli? ano ka ba? Nung bata ka pa, ang kulit-kulit mo. Palagi kang pumapasok sa lab araw-araw para lang guluhin siya. At ngayon, dinala mo na siya rito. Hindi naman. Hindi naman siya nakakaabala. Siya ay napakabuti. Nanay, nakikita mo? Bagay na bagay kami para sa isa't isa? Ang kwintas ko, paano niya nakuha ito? Kaya pala parang pamilyar na pamilyar. Huwag kang lalapit.
Kaya, palagi kang nasa tabi ko. Kaya, bukod sa pagiging galing sa pamilya Yu, siya rin ang Zombie King. Ano? Kailangan ko ng gamot para sa presyon. Hoy, tatay. Hindi siya nakasakit ng kahit sino. Sa katunayan, maraming beses na siya ang nagligtas sa akin. Pero, Yulin, siya ay zombie na. Hindi yon mahalaga. Basta ako ay tao, sapat na yon. Hoy, ano ba? Basta ang dalawa ay masaya. Bukod pa, walang sa buhay ang mas importante kaysa sa kaligayahan. Ang lahat ay pangalawa. Sweetie, dapat mong tandaan na mag-ingat sa kaligtasan. Ayaw namin ng maraming maliliit na zombie na nagtatakbo. Nanay! Nahanap ko! Ang name tag ni Yulin. Dadalhin ko ito bilang alala. Huwag mo nang hanapin. Ang taong kasabwat ng mga zombie ay mas mabuting patay na lang. Mas mabuting patay na lang. Shumingche, anong ginagawa mo ngayon? Hindi ba't naayos na natin ang hindi pagkakaunawaan? Si Yulin ay hindi hari ng mga zombie. Kung gusto mong malaman kung nasaan si Gantian, simple lang. Patunayan mo kung sino ka talaga. Si Gantian ay tahimik na parang bangkay ngayon. Wala kang maririnig na anuman mula sa kanya. Kung gusto mong ligtas siya, patunayan mo sa lahat. Zombie nga siya. Nakita mo? Nasaan siya? Ang dugo niya ay napaka-importante. Kapag ipinahid mo ito, mawawala ang iyong amoy. Takot ang mga zombie dito. Nasaan si Gantian? Magkasundo tayo. Ang dugo mo kapalit ng lokasyon ni Gantian. Anong masasabi mo? Huwag kang mag-atubili bago ka pa makapagdesisyon. Baka wala na si Gantian sa oras na yon. Mamatay ka. Ano pang hinihintay mo? Ito na ang gintong pagkakataon. Kunin mo ang dugo niya. Ngayon din. Sumasang-ayon ka talaga sa mga zombie. Sumasang-ayon ka talaga sa mga zombie. Hindi magkakaroon ng kapayapaan. Sila ang mawawala o tayong lahat ang mamamatay. Gantian. Nasa Black Room. Tara na. Ano ang ibig mong sabihin, Hishiwang? Hindi ba't lagi mo namang gusto si Gantian? At ngayon, tinutulungan mo ang kalaban mo? Ang gusto ni Gantian ay kanyang sariling desisyon. Nandito ako dahil ang ilang tao, kahit na nakasuot ng balat ng tao, ay mas hindi tao kaysa sa mga zombie. Kusumenghe. Ganyan ka ba kadesperado sa dugo ng hari ng mga zombie dahil nakagat ka na, hindi ba? Sayang. Ang dugo ng hari ng mga zombie ay walang saysay sa taong nahawa na. Ano? Imposible. Ayokong maging zombie. Tulungan ninyo ako. Sagipin ninyo ako. Aray. Aray. Akala mo hari ka ng mga zombie, hindi tinatablan ng bala. Gantian. Yulin.
Yulin! Yulin, huwag mo akong takutin! Yulin! Hindi ko sana dapat dinala sa base ng mga tao. Hindi ka sana naghirap ng ganito. Yulin! Yulin! Bumangon ka! Yulin! Okay. Ang ingay mo. Kinabahan ako ng husto. Hindi ko alam kung paano ka ililigtas. Ang pagiging buhay mo ay ang pagliligtas sa akin. Yulin, tara na. Umalis na tayo sa base. Uwi na tayo. Kahit saan, sasamahan kita. Halo? Tian, hindi ka na bababalik? Hindi na ako babalik. Kung hindi ako tatanggapin ng sangkatauhan ngayon, di huwag. Hindi ako nakarehistro bilang tao, hindi rin bilang zombie. Sa totoo lang, wala na akong papeles ngayon. Ang kapatid mong si Jen Jen ay nakakuha ng dugo ni Yulin. Ang laboratorio ay gumamit ng dugo ng Zombie King para gumawa ng serum. Maaari itong gamutin ang zombie virus. Hindi ko gagawin iyon. Makasarili lang talaga ako. Ayokong maging siyang specimen sa laboratorio. At ayoko rin siyang masaktan. Ayoko rin kahit sino ang kumuha pa ng dugo niya. Anong ginagawa mo? Tao ka, may mga magulang ka at mga kaibigan. Hindi mo kailangang magpag-alagala. Sa madaling salita, gusto mo lang akong iwan at magpakasama, ano? Ang hiling mo ay mamuhay sa sikat ng araw, magkaroon ng isang ordinaryong, magandang buhay. At ang hiling ko ay makasama ka. Laboratorio ng U Corporation, matagumpay na na-develop ang serum, ang zombie virus, ay natalo na. Simula ngayon, muli tayong mabubuhay. Sa ilalim ng araw, isang ina ang humahalik sa kanyang anak, hindi natakot sa mutasayon. Ang mga magkasintahan ay maaari nang, sa paglubog ng araw, matulog sa yakap ng isa't isa. Ang mga panahong ninakaw sa atin, ay sa wakas ay babalik sa mundo. Sabi nila, ang serum ay galing sa iyong mga mutated genes. Totoo ba iyon? Narinig namin, Mr. Yu, na inyo nang pinamumunuan ang korporasyon. Ano ang mga plano ninyo sa hinaharap? Mr. Yu, bakit? Bilang Zombie King, kayo ang pumili na iligtas ang sangkatauhan, upang iligtas ang mundo. Hindi ako ganoon ka makasarili. Ang mundong ito ay hindi ako ang nagligtas. Ito ay iniligtas ng isang maliit na batang babae na nakapink na damit. 10 taon na ang nakalipas. Mahal, Giliw. nandito ka na. Oo, nandito na ako. Oy. Oh. Oy. Mahal, sabi mo hindi mo ako pipigilan sa pagkain ng junk food? Dahil legal na ang status ko ngayon. Hindi naman talaga ipinagbabawal. Mga chichirya, minsan 1 linggo mula ngayon.
Talaga? Pwede rin ang instant noodles? See? Yung cilantro flavor. Ibigay mo. Naway lahat tayo'y makilala ang taong espesyal. Na makakasalo sa mga ordinaryong araw. At mayayakap ng mahigpit sa pagdating ng wakas. Lahat, tingnan ninyo ang blackboard. Ang solusyon sa problemang ito ay tinalakay na natin noong nakaraang klase. Sino ang gustong pumunta sa harap at sagutan ito? Ako. Gantian. Pumapasok na ang mga zombie. Gantian. Mukhang mas interesado ka pa sa panaginip mo kaysa sa klase ko. Gusto mo bang pumunta sa harap at ikwento sa lahat tungkol sa mga zombie at pagbagsak sa klase? Alin ang mas nakakatakot? Sige, tapos na ang klase. Kapag bumagsak kayo sa final exam, huwag kayong lumapit sa akin para makiusap. Tapos na ang klase. Tara na. Tara na. Panaginip lang pala. Ang pagkalipol at magat zombie ay panaginip lang pala. Anong klaseng panaginip ba na panaginipan mo? At mga zombie, paano naman si Yulin, ang nobyo mo, sa panaginip? Zombie ba siya o tao? Yulin, Napanood ko ang isang talagang nakakatindig balahibong pelikula. Tungkol ito sa isang may-ari na hindi kailanman pinabayaan ang aso niya kahit na naging zombie na ito. Araw-araw nilang kinakalaro ito, ang paborito nitong maliit na laro. Sa huli, matagumpay nilang naibalik sa pagiging normal ang aso. Kung si Yulin ay naging zombie, maaari mo siyang kalaro araw-araw, ang paborito niyang maliit na laro. Baka sa huli, matagumpay mong maibalik ang kanyang pagkatao. kung zombie na siya, na ganoon ang itsura, sino ang gugustuhing matulog kasama niya? Gantian. Anong ginagawa mong nakatayo diyan? Kung hindi tayo agad pupunta sa cafeteria, ang paborito mong adobong spare ribs ay maubos na. Hindi pula ang mga mata niya. Wala ring matatalim na ngipin. Buhay siya. Hindi pa siya mamamatay. Ayos, mahal. Sa wakas, hindi mo na ako kakainin. Hindi kita kakainin. Baka hindi ganoon.